Isang di kapani-paniwalang kwento ang naganap. Mga ginoo at ginang, mga guro, maaaring iniisip ninyo, papunta tayo sa Pilipinas, tama? Hindi sa North Korea, hindi ba? Bilang si Martin Barta, isang guro ng kasaysayan sa isang internasyonal na paaralan sa Prague, lubos akong nalilito noon. Bigla na lang, ang eroplanong may lulang 25 na mag-aaral, na patungo sana sa Maynila para sa isang masayang field trip at shopping, ay kinailangang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa isang hindi inaasahang bagyo. Sir, anong klaseng bansa po ang Pilipinas? Delikado po ba? Tanong ni Ploy, isang 16 gulang na babaeng mag-aaral na may nanginginig na boses dahil sa pag-aalala. Ngunit maniniwala ba kayo? Ang mga batang ito mula sa isang nangungunang paaralan na halos walang alam tungkol sa Pilipinas, sa loob lamang ng 48 na oras, ay tumawag sa kanilang mga magulang at sinabing, "Ma, gusto ko pong mag-aral ng kolehiyo sa bansang ito." "Pa, bakit po hindi ganito sa Czech Republic?" Ang pag-aalala nila 5 minuto lang ang nakalipas ay agad na napalitan ng paghanga at pagkamangha. Ang pagbabago ay kahanga-hanga. Isang babaeng mag-aaral na mag-isang umuuwi ng 2:00 ng madaling araw, isang sistema ng kaginhawahan kung saan maaari kang magsagawa ng mga transaksyon sa bangko sa isang convenience store, at higit sa lahat, ang mga taong magiliw na tumanggap sa aming mga dayuhan na para kaming kapamilya sa loob ng 15 taon kong pagiging guro at paglalakbay sa buong mundo. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ng aking mga mag-aaral na ayaw na nilang umuwi. Kahit na pagkatapos naming makabalik sa Prague, patuloy akong binibisita ng mga magulang. "Sir, ganun po ba talaga kaligtas sa Pilipinas? Maganda po kayang ideya na doon na lang mag-aral ang anak ko? Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 48 oras na iyon? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang di kapani-paniwalang karanasang iyon. Magandang araw, ako po si Martin Barta, isang guro ng kasaysayan sa isang internasyonal na paaralan sa Prague sa loob ng 15 taon. Noong Setyembre ng nakaraang taon, ang aming field trip sa Maynila, na ako ang nanguna, ay nagsimula ng maayos. Ang 25 na mag-aaral na naglakbay mula sa paliparan ng Prague ay mga anak mula sa isa sa mga pinakatanyag na paaralan sa Czech Republic. Ito ay isang espesyal na paglalakbay na isang taong pinaghandaan ng kanilang mga magulang. Ang aming plano ay bisitahin ang sikat na shopping district ng Maynila at maranasan ang kulturang Pilipino, ngunit habang tinatawid ng eroplano ang Siberia at papalapit sa himpapawid ng Timog Silangang Asya, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Sa kasalukuyan, may malakas na bagyong dumadaan na nagdulot ng pagsasara ng ilang paliparan. Lilipat tayo ng ruta patungo sa Ninoy Aquino International Airport, ang pinakaligtas na alternatibong paliparan. Nagsimulang mag-ingay ang mga mag-aaral. Marami sa kanila ang halos hindi alam kung nasaan ang Pilipinas. Ang ilan ay namutla pa sa pag-aalala. Sa totoo lang, ako man ay nakaramdam ng kaba. Ang tanging alam ko tungkol sa Pilipinas ay ang adobo at tarsier. Nang hating gabi na, ligtas na lumapag ang aming eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling sumilip ako sa bintana, namangha ako. Ang tanawin ay maliwanag at mas moderno kaysa sa alinmang paliparan sa Europa. Ang terminal na binalot ng malalaking salamin ay kumikinang na parang isang lungsod sa hinaharap. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa lumang paliparan sa Prague. Pagpasok pa lang sa terminal, naranasan ko na ang una kong sorpresa. Kahit hating gabi na, lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. May mga staff sa information counter at masusing nililinis ng mga janitor ang sahig na kalalakaran pa lang. Sa mga paliparan sa Europa, karamihan sa mga serbisyo ay humihinto sa gabi, ngunit dito, ibang-iba. Habang naghihintay para sa immigration, naranasan ko ang pangalawang sorpresa. Kahit nabiglaan ang pagdating ng grupo ng mga dayuhan, hindi nagpakita ng anumang pagkabahala ang mga staff ng paliparan. Sa halip, agad silang naglaan ng interpreter na nakakaintindi ng wikang Czech para sa amin. Sa loob ng 15 taon kong paglalakbay kasama ang mga mag-aaral sa buong mundo, hindi pa ako nakakita ng ganito kabilis at kalmadong pagtugon. Dahan-dahan at magalang na ipinaliwanag ng interpreter ang sitwasyon, isinasaalang-alang ang edad ng mga mag-aaral. Tumulong din siya sa pag-aayos ng aming transportasyon papunta sa hotel at mga plano para sa susunod na araw. Sinabi pa niya na tutulong siyang makipag-ugnayan sa aming hotel sa Maynila. Ito ay isang antas ng serbisyo na hindi mo maiisip sa paliparan ng Prague.
Ang mas kahanga-hanga pa ay ang automated immigration system. Madaling gamitin ang touchscreen kahit na para sa mga mag-aaral na unang beses itong gamitin. Mayroong iba't ibang wika na mapagpipilian sa screen, kabilang ang Ingles, at kung sinumang mag-aaral ang may problema, agad na may lalapit na staff na may ngiti para tumulong. Ang pagkuha ng bagahe ay kahanga-hanga rin. Ipinapakita ng malaking screen ang status ng bagahe ng bawat flight sa real time, kaya hindi kailangang mag-alala tungkol sa nawawalang bagahe na karaniwan sa mga paliparan sa Europa. Nang matapos ang proseso ng immigration at habang naghihintay ng hotel bus, kitang-kita ang pagbabago sa mga mukha ng mga mag-aaral. Ang pag-aalala ay napalitan ng kuryosidad at pananabik na mababasa sa kanilang mga mata. Isang lalaking mag-aaral ang lumapit sa akin at sinabi ng may pagkamangha, "Sir, hindi ko akalain na ganito, kaunlad ang Pilipinas." Alas, 1 na ng madaling araw nang sumakay kami sa airport limousine bus. Malinis ang loob ng sasakyan at komportable ang mga upuan. Napansin ng driver na kami ay mga dayuhan, kaya magiliw siyang nagbigay ng impormasyon sa Ingles. "Aabutin po tayo ng halos 1 oras papunta sa hotel. Para po sa inyong kaligtasan, pakikabit ang inyong mga seatbelt," sabi niya sa malumanay na boses. Habang tahimik na umaandar ang bus, isang magandang tanawin ng gabi ang sumalubong sa amin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang daloy ng mga sasakyan. Habang tinatawid ng bus ang San Juanico Bridge, namangha ang mga mag-aaral. Ang imahe ng tulay na maliwanag dahil sa mga ilaw ay hindi nalalayo sa ganda ng Charles Bridge sa Prague. Ang pinakagulat ng mga mag-aaral ay ang mga convenience store na nakahilera sa gilid ng kalsada. Kahit lampas na ng ala, 1 ng madaling araw, maliwanag pa rin ang loob ng mga tindahan at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa Czech, sarado na ang karamihan sa mga tindahan sa ganitong oras, bulong ng isa. Pagkatapos, isa pang mag-aaral ang lumingon sa akin at nagtanong, "Sir, hindi po ba natutulog ang mga Pilipino?" Ang mas kahanga-hanga ay ang imahe ng mga babaeng estudyante na mag-isang umuuwi sa kalagitnaan ng gabi. Kahit lampas na ng ala, 1, komportable silang naglalakad ng walang anumang bakas ng takot o pag-aalala. Ang paniniwala ng mga taga-Czech na mapanganib maglakad mag-isa sa kalsada ay tila hindi angkop sa lungsod na ito. Ang katotohanan ito ay nagpatulala sa mga mag-aaral. Hindi nagtagal, papalapit na ang bus sa sentro ng lungsod. Ang mga ilaw mula sa mga skyscraper ay nagliliwanag sa mga bintana. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay napakaganda na halos makalimutan mong huminga. Napasigaw ang mga mag-aaral ng, "Wow, ang galing!" at kinuha ang kanilang mga smartphone para kumuha ng litrato. Ito ay isang imahe na mas enggrande at moderno kaysa sa anumang lungsod sa Europa na parabang nakita na nila ang hinaharap. Dumating kami sa hotel ng 2:30 ng umaga, ngunit buhay pa rin ang paligid. Ang mga ilaw mula sa mga restaurant at cafe na bukas 24 oras ay nagliliwanag sa buong kalye. At mayroon pa ring ilang customer sa mga convenience store. Pakiramdam ko ay parang walang tulog ang lungsod na ito. Ang gabi sa Maynila ay puno ng buhay, samantalang sa Czech sa ganitong oras, ang buong lungsod ay tahimik na parang nasa malalim na pagkakatulog. Habang nagche-check-in sa hotel, naranasan ko ang huling paghanga sa paglalakbay na ito. Maingat na inayos ng receptionist ang aming mga kwarto sa isang tahimik na palapag, isinasaalang-alang ang edad ng mga mag-aaral. Detalyado rin niyang ipinaliwanag ang oras ng almusal, mga convenience store at mga restaurant sa malapit. At ang pinaka-nakakabilib ay ang taos-pusong pagbati, hindi lang basta pagsunod sa script. Ito ay mga salitang may kasamang init at pagtingin sa mata na nagsasabing, "Welcome sa Pilipinas." Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, ang pagod mula sa biyahe ay biglang nawala. Habang paakyat sa elevator papunta sa aming mga kwarto, isang mag-aaral ang bumulong sa akin, "Sir, ganito pala ang Pilipinas." Tumango ang iba pang mga mag-aaral bilang pagsang-ayon. Ang mga mukha ng mga bata na ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng pag-aalala at stress. Ngayon ay nagniningning sa kuryosidad at pananabik. Kinagabihang iyon, hindi ako makatulog sa sobrang pananabik. Hindi ko pa rin maisip kung anong mga karanasan ang naghihintay sa amin sa susunod na 2 araw. Dumating umaga, o mas tamang sabihin, pagkatapos ng ilang oras na idlip. 6:00 ng umaga, ilang mag-aaral ang nagising dahil sa jet lag at nagsimulang magreklamo ng gutom sa hallway. Medyo nag-alala ako.
Saan kaya may bukas na restaurant sa ganito kaagang oras? Nang magtanong ako sa reception, sumagot ang staff na may ngiti. Mayroon pong karinderiya na bukas 24 oras sa katabing gusali. Nanlaki ang mga mata ko. Pwede kumain bago sumikat ang araw? Isang bagay na hindi ko maisip sa Czech. Dinala ko ang 7 mag-aaral sa labas at natuklasan na ang Maynila sa ganap na 6:30 ng umaga ay nagsisimula ng maging abala. May mga office worker na nakasuit, mga taong nagjo-jogging at mga bumibili ng kape sa convenience store. Ibang-iba sa Prague na tahimik sa umaga. Sa Maynila, nagsimula na ang bagong araw. Pagbukas pa lang ng pinto ng kainan, ang mabangong amoy ng pagkain at mainit na hangin ay sumalubong sa aming mga ilong. Mayroon ng ilang customer sa loob. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mag-isang kumakain ng almusal habang nagbabasa ng dyaryo, isang dalaga na nakatutok sa kanyang laptop at isang mukhang pagod na office worker na marahil ay kalalabas lang mula sa night shift. Bawat isa ay nagsisimula ng kanilang umaga sa sarili nilang paraan. Nang makita ko ang menu, muli akong nagulat. Napakamura ng pagkain. Ang tapsilog ay nagkakahalaga ng mga 100 piso. Ang arroz caldo na may kasamang itlog ay nasa 80 piso. Kung ikukumpara sa halaga ng pamumuhay sa Europa, ito ay hindi kapani-paniwalang mura. Kung kakain ka ng ganitong uri ng pagkain sa Czech, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 10 euro. Hindi nagpakita ng anumang pagkagulat ang may-ari ng kainan nang makita kaming mga dayuhan. Mabait niyang ipinaliwanag ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing maaaring magustuhan ng mga mag-aaral. Nang sabihin kong may ilang bata na hindi kumakain ng maanghang, ngumiti siya at nagmungkahi, kung ganoon, subukan ninyo ang longsilog, hindi ito maanghang. 5 minuto lang matapos umorder, inihain na sa aming mesa ang iba't ibang pagkain, longsilog, tapsilog, bangus na may sinangag. Ang mga mag-aaral ay tumingin sa kanilang unang almusal na Pilipino na may halong interes at pag-aalinlangan. Ngunit sa unang subo pa lang, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Umalingaw-ngaw ang mga salitang masarap mula sa lahat ng direksyon. Lalo na ang longsilog ay lubos na kahanga-hanga. Ito ay may pagkakahawig sa isang pagkaing kinakain namin sa Czech. Ngunit mayroon ding malaking pagkakaiba. Malambot ang karne at malasa. Isang lalaking mag-aaral ang kumain ng 2 piraso sa isang iglap. Ngumiti siya ng may kasiyahan at sinabi, "Sa Czech, hinding-hindi ka makakakain ng ganito kasarap at murang pagkain. Naaalala ko pa rin iyon hanggang ngayon." Ang reaksyon ng mga mag-aaral na kumain ng tapsilog ay nakakatuwa rin. Sa una, nahirapan silang gumamit ng kutsara at tinidor. Ngunit hindi nagtagal ay nakuha rin nila ang tamang paraan at nagsimulang kumain ng may gana. Nang makita ito, sinabi ng may-ari ng may kabaitan, "Ang galing ninyo." Nang matapos kumain ang lahat at oras na para magbayad, muli akong nagulat, busog na busog ang 7. Ngunit ang kabuuang bayarin ay hindi umabot sa 700 piso. Kung i-convert sa euro, ito ay halos 12 euro lamang. Kung kakain kami ng parehong pagkain sa Czech, kailangan naming magbayad ng hindi bababa sa 100 euro. Eksaktong isinukli ng may-ari ang pera at nagpaalam na may ngiti. Nagustuhan niyo ba ang pagkaing Pilipino? Sa susunod, subukan ninyo ang menu na ito, masarap din. Ang kanyang likas na kabaitan at pag-aasikaso ay nagpainit ng aking puso. Ang ganitong init ng pagtanggap ay bihirang maranasan sa mga restaurant sa Prague. Paglabas namin ng kainan, nag-uusap-usap ang mga mag-aaral. Ang sarap talaga ng pagkain, mura na, ang ganda pa ng serbisyo. Pagbalik natin sa Czech, siguradong mamimiss ko ang longsilog. Ang ilan ay nagsabi pa, "Gusto kong subukang manirahan sa Pilipinas kahit 1 buwan lang." Sa labas, rush hour na. Ang mga tao ay nagmamadali ngunit nananatiling maayos sa isang paraan na kahanga-hanga. Sa tawiran, walang sinuman ang lumalabag sa traffic light. Ang mga naglalakad at mga motorsiklo ay nagbibigayan sa isa't isa. Ibang-iba sa umaga sa Prague kung saan ang mga sasakyan ay bumubusina ng malakas at madalas magkabanggaan ang mga tao dahil sa pagmamadali. Ngunit ang lungsod ngayon ay gumagalaw ng maayos na parang isang tumpak na makina. Pabalik sa hotel, sinabi ng mga mag-aaral na gusto nilang bumili ng merienda. Huminto kami sa isang 7-Eleven sa kanto at muling nakaranas ng isa pang sorpresa. Kahit madaling araw, ang loob ng tindahan ay maliwanag na parang isang maliit na department store. Ang mga produkto ay maayos na nakalagay sa mga estante. Hindi lang iyon.
Namangha ang lahat sa dami ng serbisyong inaalok. Pagpapadala ng package, pagbabayad ng mga bill, pagdeposit at pag-withdraw ng pera sa bangko, at kahit pagbili ng tiket sa konsyerto. Lahat ay maaaring gawin sa maliit na espasyong ito. Sa mga convenience store sa Czech, ang pinakamarami mong mabibili ay simpleng pagkain. Ngunit ang mga convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na lungsod. Pumili ang mga mag-aaral ng kanilang mga paboritong merienda at tiningnan ng may interes ang mga Pilipinong pagkain at inumin. Lalo na ang Royal True Orange na nakalagay sa isang kakaibang bote ay naging popular. Namangha ang mga mag-aaral. Nang tanungin ang staff, sumagot siya na may ngiti. Isa po iyan sa mga sikat na inumin sa Pilipinas na matagal nang mayroon. Pagdating sa counter, muling umalingaw-ngaw ang mga papuri. Ang bilis at tumpak ng pag-compute ay kahanga-hanga at ang staff ay magiliw na naglingkod. Kahit sa amin na mga dayuhan, natural siyang nagsalita ng Ingles, "Welcome sa Pilipinas." Paglabas ng tindahan, isang mag-aaral ang napabulalas. Ang Pilipinas ay talagang 24 dalamaminto na maginhawa. Hindi ka pani-paniwala na lahat ng kailangan mo ay mahahanap mo kahit saan, anumang oras. Tumango ang isa pang mag-aaral bilang pagsang-ayon. Sa Czech, tuwing linggo, sarado na ang karamihan sa mga tindahan, pero dito sa Pilipinas, ibang-iba talaga. Kahit habang pabalik sa hotel, humanga ako sa kalinisan ng lungsod. Walang basura sa sahig at may mga janitor na masipag na nagwawalis ng kalsada mula pa noong madaling araw. Para bang ang buong lungsod ay isang buhay na organismo na humihinga. Sa Prague, maaaring malinis ang mga tourist spot, ngunit hindi palaging ganito ang mga residential area. Ngunit sa Maynila, saan ka man magpunta, malinis at maayos. Pagbalik sa lobby ng hotel, gising na ang iba pang mga mag-aaral. Nang makita nila kaming bumalik, nagtanong sila ng may interes. Saan kayo galing? Nang ikuwento namin ang tungkol sa almusal, sinabi nila ng may inggit, sa susunod, isama nyo kami. At doon nagsimula ang unang umaga sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga ekspresyon ng mga mag-aaral ay nagbago na para tabang ibang tao. Ang anino ng pag-aalala ay nawala, napalitan ng mga ngiti at kuryosidad. Naramdaman ko na sa susunod na 2 araw, marami pang sorpresa ang naghihintay. Alas 9 ng umaga, sinimulan namin ang aming pakikipagsapalaran sa Pilipinas ng buo. Ang unang destinasyon ay isang lugar na pinili mismo ng mga mag-aaral. Pagkatapos kumain ng almusal, sabay-sabay na sinabi ng mga mag-aaral na gusto nilang tingnang mabuti ang convenience store kanina. Sa gabi, nagmamadali kami kaya hindi namin napansin ng maayos. Kaya, nagtungo kami sa isang mas malaking convenience store malapit sa hotel. Pagbukas pa lang ng pinto, nanlaki ang mga mata ng mga mag-aaral. Ang loob ng tindahan ay parang ibang mundo. Ang mga estante ay puno ng mga makukulay na produkto, lalo na ang bahagi ng mga inumin na puno ng mga bote at lata hanggang sa dulo. Isang lalaking mag-aaral ang tumigil sa harap ng instant noodles section. Sa Czech, ang instant noodles ay isang mamahaling imported na produkto, ngunit dito, napakaraming pagpipilian at napakamura. Lucky Me, Pancit Canton, Payless Extra Big, puro mga pangalan na hindi pa niya nakikita. Wow, sigaw niya sa sobrang tuwa. Nang tanungin ng staff, ngumiti siya at nagrekomenda, ang Pancit Canton po ang pinakasikat. Ang mas kahanga-hanga ay ang section ng mga ready-to-eat meals. Ang mga pagkain na maayos na nakasalansan ay mukhang sariwa na para bang kaluluto lang. Adobo, sisig, Bicol Express. Ang presyo ay nasa 60,080 piso lamang. Kung i-convert sa euro, ito ay 1 hanggang 1.5 euro lang. Kung kakain ka ng ganitong pagkain sa Prague, aabutin ng hindi bababa sa 10 euro, sabay-sabay na sabi ng mga mag-aaral ng may pagkamangha. Isang babaeng mag-aaral ang kumuha ng isang ready-to-eat meal at napabulalas, iinitin lang sa microwave at pwede nang kainin. Ang pagkakaroon ng libreng microwave sa convenience store ay nakakagulat para sa kanila dahil ito ay isang bagay na hindi mo makikita sa Europa. Sa mas malalim na bahagi ng tindahan, mayroon ding service corner. Dito, hindi lang ATM ang mayroon, kundi pati na rin serbisyo para sa pagpapadala ng package, pagbabayad ng mga bill, at kahit na machine para sa pagload ng beep card para sa tren. Nagtanong ang isang interesadong mag-aaral sa staff, lahat po ba talaga ay pwedeng gawin dito? Tumango ang staff nang may ngiti at ipinaliwanag isa-isa.
Kahit sarado ang bangko, marami pa rin kayong transaksyong pinansyal na maaaring gawin dito. Pwede ninyong kunin dito ang mga package na in-order online at maaari rin kayong bumili ng tiket para sa mga konsierto o iba pang event. Tumango ang mga mag-aaral ng may paghanga. Isang babaeng mag-aaral ang nagsimulang magkumpara sa Prague. Sa Prague, kung maglilipat ka ng pera, kailangan mong pumunta sa bangko. Kung magpapadala ka ng gamit, kailangan mong pumunta sa post office o sa isang courier company. Ang mga bayarin ay kailangan pang bayaran sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mukha, na napagtanto ang pagkakaiba, ay puno ng paggalang at pagkamangha. 23 mag-aaral ang nagpasya na kumain ng kanilang ready-to-eat meals sa maliit na kainan sa loob ng tindahan. Tinulungan sila ng staff na painitin ang pagkain sa microwave at binigyan pa sila ng mga disposable na kubyertos at wet wipes. Ang pag-aasikasong iyon ay muling nagpahanga sa kanila at sa unang subo pa lang, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng masarap, malambot ang kanin, mainit ang ulam at malasa. Ang ilan ay nagsabi pa na mas masarap pa ito kaysa sa restaurant. Kung isa sa alang-alang ang presyo, ang kalidad na ito ay napakahusay. Habang kumakain, pinagmasdan ko ang paligid. Isang office worker na papasok sa trabaho ang dumaan para bumili ng kape, isang estudyante ang bumili ng tinapay, at isang matanda ang bumili ng dyaryo. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, kung saan ang convenience store ay naging sentro ng buhay. Pagkatapos, nakipag-usap ako sa isang babaeng staff. Sinabi niya na madalas siyang nagtatrabaho sa night shift. Hindi ka ba natatakot magtrabaho sa gabi? Tanong ng isang mag-aaral. Ngumiti siya at umiling. Maginhawa po. Hindi na kailangang mag-alala. Ilang taon na po akong nagtatrabaho, wala pa po akong naranasang delikado. Lahat po ng customer ay magagalang. Nagkatinginan ang mga mag-aaral at tahimik na tumango sa sinabi niya. Paglabas, makikita ang mga karatula ng convenience store kahit saan na parabang mayroon isa sa bawat 100 metro. Sa Prague, kakaunti lang ang convenience store at limitado lang ang mga pagpipilian, bulong ng isang mag-aaral. Ilan kaya ang convenience store sa Pilipinas? Tanong ng isang lalaking mag-aaral. Nang subukan naming hanapin ang impormasyon, nalaman namin na mayroong higit sa ilang libong sangay sa buong bansa. Kung ikukumpara sa populasyon, ito ay isang napakataas na ratio. Nanlaki ang mga mata ng mga mag-aaral sa numerong iyon. Ang populasyon ng Czech ay nasa 10 milyon, ngunit mayroon lamang ilang daang convenience store. Napakalaki ng pagkakaiba. Nagpasya kaming bumalik sa tindahan para bumili ng inumin at sa pagkakataong ito, natuklasan ko ang isang bagay na mas kahanga-hanga pa, ang bilis ng sistema ng pagbabayad. Sa isang scan lang ng barcode, lalabas na agad ang lahat ng impormasyon. At ang pagbabayad gamit ang card ay tumatagal lamang ng ilang sandali. Sa Czech, karamihan sa mga tindahan ay may iisang cash register lang at laging mahaba ang pila. Ngunit dito, walang ganitong stress. Paglabas, natural na nagsimula ang usapan. Bakit kaya ganito kaunlad ang mga convenience store sa Pilipinas? Tanong ng isang babaeng mag-aaral. Sumagot siya, sa tingin ko, dahil ito sa iba't ibang lifestyle ng mga tao. Ang isang lungsod na gumagalaw 24 oras ay nangangailangan ng ganitong sistema. Tumango ang isa pang mag-aaral bilang pagsang-ayon. At nararamdaman ko na binibigyang halaga ng mga Pilipino ang kahusayan. Ang buong lipunan ay idinisenyo para matapos ang lahat ng gawain sa isang lugar. Tumango ako sa isip ko. Tama, ang kaginhawahang ito ay hindi lang basta kaginhawahan, ito ay karunungan na nagpapataas ng kalidad ng buhay. Pabalik sa hotel, ipinagmamalaki ng mga mag-aaral ang mga merienda, inumin at ready-to-eat meals na binili nila. Gusto kong ipakita ito sa pamilya ko sa bahay, sabi ng ilan habang tumatawa. Gusto nilang ikuwento sa kanilang mga pamilya kung gaano kaunlad ang kultura ng convenience store sa Pilipinas. Sa loob ng 15 taon kong pamumuno sa mga field trip, ito ang unang pagkakataon na labis na nahumaling ang mga mag-aaral sa isang convenience store. Marahil dahil ang convenience store ay hindi lang isang tindahan, kundi isang simbolo na sumasalamin sa kahusayan ng lipunang Pilipino. Sa lobby ng hotel, nang ikuwento namin ang tungkol sa convenience store sa iba pang mag-aaral, sabay-sabay silang nagsabi, gusto rin naming pumunta, kaya nagpasya kami na subukan ang ibang branch sa hapon. Interesado ang lahat na malaman kung ano ang mga kakaibang katangian ng 7-Eleven, Ministop o Alfamart. Sa ikalawang umaga sa Pilipinas,
Nakita namin ang isang pangkalahatang ideya ng lipunan ng bansang ito sa pamamagitan ng isang maliit na espasyo na tinatawag na convenience store. Kahusayan, kaligtasan at kaginhawahan, lahat ng ito ay magkakasamang bumubuo sa isang maunlad na sistema ng lungsod. Pagbalik sa Czech, kailangan kong ikuwento ito sa lahat, sabay-sabay na sabi ng mga mag-aaral. Alas 10 ng umaga, umalis kami sa hotel at nagtungo sa Rizal Park. Iminungkahi ng staff ng hotel na ito ang lugar kung saan pinakamahusay na mararanasan ang pamumuhay ng mga taga-Maynila. Ang pagsakay sa LRT ay isang bagong karanasan para sa mga mag-aaral. Habang naglalakad mula sa istasyon patungo sa platform, muling napasigaw ng paghanga ang mga mag-aaral. Ang loob ng istasyon ay hindi kapanipaniwalang malinis. Makintab ang marmol na sahig at maayos ang pagkakalagay ng mga advertisement. Ang kapaligiran ay maliwanag, sariwa at moderno, ibang-iba sa luma at madilim na mga subway station sa Prague. Pagbaba sa escalator patungo sa platform, muling umalingaw-ngaw ang mga papuri. Kahit na ito ay isang malalim na istruktura sa ilalim ng lupa, komportable at hindi masikip ang pakiramdam. Mahusay ang sistema ng bentilasyon, kaya komportable ang pakiramdam na parang nasa ibabaw ng lupa. Marahil dahil tapos na ang rush hour, hindi gaanong karami ang tao, ngunit ang imahe ng mga taong nandoon ay kahanga-hanga. Lahat ay pumipila ng maayos at tahimik na naghihintay ng tren. May mga marka sa sahig na nagsasabi kung saan dapat pumila at ang mga tao ay nakatayo sa dalawang linya ayon dito. Isang mag-aaral na tumitingin sa electronic information board sa platform ay muling nagulat. Ipinapakita ng board ang eksaktong oras ng pagdating ng susunod na tren hanggang sa segundo. Ikinumpara ito ng isang lalaking mag-aaral sa kanyang relo at sinabi, "Eksakto sa oras." Nang pumasok ang tren sa platform, tahimik na nagbago ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lahat ay umatras ng isang hakbang para bigyang daan ang mga nasa loob na makababa muna. Walang nagtutulakan o nagmamadali. Kapag nakababa na ang lahat, saka palang gagalaw ang pila. Ito ay isang tanawin na bihirang makita sa subway ng Prague. Pagpasok sa bagon, may isa pang sorpresa. Ang loob ng tren ay hindi kapanipaniwalang malinis at tahimik. Walang kahit isang gasgas sa mga upuan. Makintab ang sahig. Maging ang mga hawakan ay kumikinang, na nagpapakita ng kalinisan. Mahusay ang air conditioning, kaya malamig at komportable ang hangin. Mababa ang ingay, kaya payapa ang usapan. Nang makarating ang tren sa aming destinasyon, umakyat kami sa itaas. Paglabas ng escalator, isang luntiang parke at mga skyscraper sa di kalayuan ang sumalubong sa amin. Sabay-sabay na napasigaw ng paghanga ang mga mag-aaral. Mas malaki pa ito kaysa sa parke sa tabi ng Vltava River sa Prague. Pagpasok sa parke, isang mas kahanga-hangang tanawin ang aming nasaksihan. Maraming tao ang nag-e-ehersisyo sa umaga. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta at nagro-rollerblade. Hindi ka panipaniwala na sa isang karaniwang araw sa umaga, napakaraming taong gumagawa ng mga aktibidad. Ang pinahanga sa mga mag-aaral ay ang mga exercise machine na libreng gamitin. Sa mga exercise machine sa tabi ng lawa, maraming matatanda ang masiglang nag-eehersisyo. Nang makita ang isang karatula na nagsasabing libreng gamitin, napasigaw ang isang mag-aaral, "Sa Czech, kung gusto mong mag-ehersisyo, kailangan mong pumunta sa gym at magbayad." Sa sandaling iyon, isang mag-aaral ang naglakas loob na kausapin ang isang tiyuhin na gumagamit ng exercise machine. Kahit na hindi gaanong marunong mag-Ingles, nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng body language. Ngumiti ang tiyuhin at sinabi, "Dito ako nag-ehersisyo tuwing umaga para sa kalusugan." Ang magiliw na ngiti na iyon ay nagpangiti rin sa mag-aaral. Habang naglalakad sa bike lane sa tabi ng lawa, natuklasan namin ang isa pang bagong kultura, ang mga istasyon ng pampublikong bisikleta na maaaring rentahan. Ang mga berdeng bisikleta na may nakasulat na padyak ay nakahilera at madaling rentahan sa pamamagitan ng smartphone. Mayroon ding ganitong sistema sa Czech, pero hindi ganito kaayos, sabi ng isang mag-aaral. Nagpahinga kami sa isang bench sa parke. Pagtingin sa paligid, nakita namin ang maraming pamilya. Isang ama na nagbibisikleta kasama ang kanyang anak, isang ina na nagtutulak ng stroller. Ang kapaligiran ay tahimik at mainit, lalo na ang imahe ng mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso ay kahanga-hanga. Lahat ay may tali ang kanilang mga aso
at may hawak na maliit na supot. Nang makita ang isang lalaki na maayos na nililinis ang dumi ng kanyang aso, hinangaan siya ng isang mag-aaral, ang ganda ng asal. Nagpahinga kami sa isang cafe sa tabi ng tubig. Nang makita ng staff na kami ay mga dayuhan, agad siyang nagdala ng menu sa Ingles. Pumili ang mga mag-aaral ng kanilang mga paboritong inumin. Ang ilan ay sumubok ng tradisyonal na sagot gulaman. Umupo kami sa terrace, naramdaman ang malamig na hangin, at uminom ng may ginhawa. Marahang humangin ang hangin sa aming mga pisngi. Tahimik na tinitingnan ng mga mag-aaral ang tanawin at nagngitian. Hindi ka pani-paniwala na may ganitong lugar sa gitna ng isang malaking lungsod, bulong ng isang mag-aaral. Mayroon din kaming ilog sa Prague, pero hindi ganito kaalaga ang mga pampublikong espasyo. Talagang binibigyang halaga ng Pilipinas ang kalidad ng buhay ng mga tao. Tumango ang isa pang mag-aaral bilang pagsang-ayon. Sa labas ng cafe, ginugugol ng mga tao ang kanilang oras sa sarili nilang paraan. May nagbabasa ng libro, may nagpipinta, may nakikinig ng musika. Lahat ay masaya sa kanilang tahimik na sandali. Ang pagkakaroon ng ganitong lugar para sa pagpapahinga sa isang abalang lungsod ay isang salamin ng kasaganaan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, isang lola ang dumaan at ngumiti sa aming mga dayuhang mag-aaral. Nang batiin siya ng isang mag-aaral ng "Magandang umaga po," kumaway siya pabalik. Ang mainit na sandaling iyon ay ang tunay na alindog ng Pilipinas. Habang naglalakad pa, natuklasan namin na mayroon ding outdoor activity area, basketball court at football field. Lahat ng ito ay libreng gamitin. Sa Czech, kung gagamit ka ng sports field, kailangan mong mag-book at magbayad, walang tigil na papuri ng mga mag-aaral, at ang pinakakahanga-hanga ay ang mga banyo sa parke. Sa lahat ng lugar, hindi ka pani-paniwalang malinis at libreng gamitin. Mas malinis pa sa banyo ng hotel, sabi ng isang mag-aaral habang tumatawa. May flush, may hiwalay na basurahan, maayos na mga bench, at mayroon ding ramp para sa mga wheelchair at tactile paving. Ang disenyo na isinasaalang-alang ang lahat ay nagpahanga sa akin ng husto. Bukod dito, ang malinaw na paghihiwalay ng bike lane at pedestrian lane ay nagpagulat din sa mga mag-aaral. Ang tanawin ng isang maayos na lungsod kung saan magkakasamang umiiral ang kaligtasan at kaginhawahan. Dito, mayroong konsepto ng isang lungsod na nakasentro sa tao. Ito ay isang pagpapahayag ng pag-aalaga sa kaligtasan. Lahat ay sumusunod sa mga patakaran at nagbibigayan ng respeto, nagbabahagi ng espasyo ng walang aksidente. Sinabi ng mga mag-aaral, ang ganitong maayos na disenyo ang nagpoprotekta sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nang malapit na ang tanghalian, mas maraming tao ang nagtipon sa parke. Mga office worker na gumugugol ng kanilang lunch break para magpahinga. Mga taong naglalatag ng banig at kumakain ng kanilang baon sa damuhan. Mga taong nag-uunat-unat. Ang imahe ng mga taong gumugugol ng oras sa kalikasan, sa gitna ng isang abalang pang-araw-araw na buhay ay isang nakakaginhawang tanawin. 2 o 3 office worker ang naglatag ng banig at nananghalian kasama ang mga kaibigan. Nang makita ito, nagtanong ang isang mag-aaral, "Pwede bang mananghalian ang mga office worker dito sa lunch break nila?" Tumawa ang aming gabay at sumagot, "Marami pong opisina sa paligid. Ang lunch break ay halos 1 oras, kaya marami ang lumalabas para magpahinga sa parke." Nakakainggit, sabay-sabay na sabi ng mga mag-aaral. Sa Czech, ang lunch break ay halos 30 minuto lang at karamihan sa mga empleyado ay kumakain sa cafeteria ng kumpanya. Ang makapag-relax sa ilalim ng araw na tulad nito ay isang nakakainggit na kultura. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang kakayahang magpa-deliver ng tanghalian sa parke gamit ang smartphone. Sa isang app lang, darating na sa iyong mga kamay ang iyong pagkain at kape sa loob ng ilang minuto. Sa Pilipinas, walang imposible, biro ng isang mag-aaral na nagpatawa sa lahat. Bago umalis sa Rizal Park, marami kaming kinuha na litrato. Sa likod ay ang lawa, ang mga tulay, at ang mga taong nag-ehersisyo. Gusto ng lahat na itago ang sandaling ito bilang isang alaala magpakailanman. Pag-uwi ko, titingnan ko ang litratong ito at aalalahanin ang Pilipinas. Ang mukha ng mag-aaral na nagsabi nito habang tumatawa ay wala ng bakas ng pag-aalala kaninang umaga. Sinabi ng isang mag-aaral, talagang binibigyang halaga ng mga Pilipino ang kalusugan. Napakagaling na gumawa ng ganitong mga sports facility at hayaan ang lahat na gamitin ito ng libre.
Dapat tularan ng check. Kahit sa LRT pabalik, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga mag-aaral ang Rizal Park. Gusto kong bumalik. Kung dito ako mag-aaral, araw-araw akong mag-ehersisyo. Walang tigil ang kanilang usapan. Ako man ay labis na humanga. Ang pagkakaroon ng isang malawak at maayos na parke sa gitna ng isang malaking lungsod tulad ng Maynila at ang lahat ay malayang makagamit nito. Ang mga sports facility at mga lugar para sa pagpapahinga ay lahat ay maayos na pinapanatili at ginagamit ito ng mga tao ng natural. Iyon ay isang patunay ng kaunlaran ng lipunang Pilipino. Ang karanasang ito sa Rizal Park ay nagbigay sa mga mag-aaral ng isang mas mataas na antas ng pananaw sa pag-unawa sa bansang tinatawag na Pilipinas. Hindi lang pag-unlad sa ekonomiya, kundi isang pagkilala sa isang kultura na nagpapahalaga sa kalidad ng buhay ng mga tao higit sa lahat. Pagkatapos mananghalian, nagtungo kami sa susunod na destinasyon. Sabik na ang mga mag-aaral na mag-shopping, ngunit mayroon akong isang lugar na gusto kong ipakita sa kanila muna, ang National Library of the Philippines. Isang lugar kung saan mararanasan nila ang isang bahagi ng kultura ng edukasyon ng Pilipinas. Naglakbay kami gamit ang LRT at MRT hanggang sa makarating kami sa istasyon ng United Nations. Mula doon, naglakad kami patungo sa Aklatan. Nakarating tayo dito nang hindi nababasa ng ulan, sabi ng isang mag-aaral na may pagkamangha. Sa Prague, halos walang underground walkway. Ang makatwirang istrukturang ito ay bago sa kanila. Pagpasok pa lang sa gusali, kumislap ang mga mata ng mga mag-aaral. Malalaking estante ng libro na abot hanggang kisame, mga pader ng libro na nagniningning na parang sariling ilaw, isang espasyo na parang pantasya na ibang-iba sa isang karaniwang aklatan. Aklatan ba talaga ito? Parang isang gawa ng sining. Sa gitna ng pagkamangha at paghanga, tahimik akong ngumiti. Ngunit ang gusto kong makita ng mga mag-aaral ay hindi ang ganda ng arkitektura, kundi ang imahe ng mga taong nagtitipon dito. Kahit hapon sa isang karaniwang araw, maraming tao ang tahimik na nagbabasa. Isang lalaking nakasuit na marahil ay galing sa trabaho, isang dalaga na masusing nagsusulat sa kanyang notebook. Lahat ay may seryosong ekspresyon at abala sa kanilang sariling mundo. Kami rin ay humanap ng upuan at kumuha ng libro. Sa foreign language section, maraming libro sa Ingles at Aleman. Isang mag-aaral ang napasigaw sa pagkamangha. Sir, may libro ni F. Sionil Jose dito. Sa kanyang kamay ay ang isang obra maestra ng isang kinatawan ng manunulat na Pilipino. Biglang kumislap ang mga mata ng mag-aaral dahil sa pagmamalaki. Hindi ka pani-paniwala na makikita ko ang libro ng isang Pilipinong manunulat sa Pilipinas, sabi ng isang mag-aaral na may paghanga, lalo na ang imahe ng mga office worker na nakasuit ay kahanga-hanga. Kahit hapon pagkatapos ng lunch break, tahimik pa rin silang nagbabasa. Hindi ba sila kailangang magtrabaho? Biro ng isa. Ngumiti ang gabay at sumagot. Marahil ginugugol nila ang kanilang lunch break dito. Maraming tao ang mahilig magbasa kahit na limitado ang kanilang oras. Nang marinig iyon, isang lalaking mag-aaral ang napabulalas. Napakagandang kultura na magbasa sa aklatan tuwing lunch break. Sa Czech, lahat ay nagkakape o naninigarilyo. Nagpatuloy ang isa pang mag-aaral. Talagang binibigyang halaga ng mga Pilipino ang kaalaman. Hindi ka pani-paniwala na napakaraming taong nagbabasa sa isang karaniwang araw sa tanghali. Narinig ko na mataas ang antas ng edukasyon, pero ngayon naiintindihan ko na. Pagkatapos, ginugol namin ang halos isang oras sa gusali. Pumili ang mga mag-aaral na basahin ang mga libro sa kanilang mga larangan ng interes. May mga nagbasa ng libro para matuto ng Filipino, may nagbukas ng libro ng kasaysayan ng Pilipinas, at may nagbasa ng mga gabay na libro tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles. Habang papalabas, nakipag-usap ako sa kanila. Isang babaeng mag-aaral ang nagsabi ng may seryosong mukha, Sir, medyo naiintindihan ko na kung bakit umuunlad ang Pilipinas. Dahil ito sa isang kultura kung saan ang mga tao ay patuloy na natututo. Tumango ang iba pang mag-aaral bilang pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Ang diwa ng paghahanap ng kaalaman ang nagpapalago sa isang bansa. Isang mag-aaral ang nagsimulang magkumpara sa Prague. Mayroon din kaming aklatan sa Prague, pero kakaunti ang gumagamit nito, lalo na ang mga kabataan, halos hindi sila pumupunta. Nakakainggit ang kultura ng pagbabasa sa Pilipinas. Nang marinig ang mga salitang iyon, tahimik akong tumango. Pagkatapos,
Habang naglalakad sa isang malaking mall sa Makati, napag-usapan namin ang tungkol sa edukasyon at sa loobin ng mga Pilipino sa kaalaman. Nagtakda ang mga mag-aaral ng layunin na mag-aral ng mas mabuti pagbalik at nais nilang ilaan ang kanilang sarili sa kanilang paglago tulad ng mga Pilipinong mag-aaral. Habang naglalakad sa hallway, makikita ang mga bookstore kahit saan at lahat ng tindahan ay puno ng tao. May mga pumipili ng libro, may nakatayong nagbabasa at may nagbabayad sa counter. Nandoon ang imahe ng isang lipunang mahilig magbasa. Pagpasok sa isang malaking bookstore, muling nagulat ang mga mag-aaral. Namangha sila sa laki at pagkakaiba-iba ng mga uri ng libro. May mga librong pang-akademiko, nobela, mga libro para sa paghahanda sa pagsusulit at hindi lang mga libro sa Filipino, kundi pati na rin maraming libro sa ibang wika. Ang pinagulat sa mga mag-aaral ay ang mga libro para sa paghahanda sa college entrance exam. Isang buong pader ang puno ng mga libro tungkol sa pagsusulit. Hindi pa ako nakakita ng ganito kasistematikong paghahanda para sa pagsusulit sa check, sabi ng mga mag-aaral habang binubuklat ang mga libro ng may paghanga. Isang lalaking mag-aaral ang mahinang tumawa at sinabi, "Masipag talaga ang mga Pilipinong mag-aaral. Kung ganito ako mag-aral, mas maganda sana ang mga grado ko." Sa isang sulok ng bookstore, mayroong isang cafe. Ito ay isang espasyo kung saan maaari kang magbasa habang umiinom ng kape. Maraming tao ang tahimik na nakaupo kasama ang kanilang mga libro. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng paglipat ng pahina. Kami rin ay bumili ng inumin at nagpahinga sandali. Habang pinagmamasdan ang kapaligiran sa cafe, may bago akong natuklasan. Maraming imahe ng mga magulang at anak na magkasamang nagbabasa. Nagbabasa ng mga kuwentong pambata ang mga bata at nasa tabi nila ang kanilang mga magulang. Ang saloobin ng pagiging pamilyar sa mga libro mula sa pagkabata. Naramdaman ko na iyon ang pundasyon ng kultura ng edukasyon ng Pilipinas. Kasabay nito, marami ring matatanda. Tahimik na nagbabasa ng dyaryo at magasin ng mga tiyuhin at tiya. Nang makita ito, sinabi ng isang mag-aaral na may paghanga, "Ang saloobin na patuloy na mag-aral kahit na may edad na ay kagalang-galang. Nagpapaalala ito sa kahalagahan ng panghabang buhay na pag-aaral." Paglabas ng bookstore, isang mag-aaral ang may hawak na 2 o 3 libro. Isang libro para matuto ng Filipino at isang libro ng kasaysayan ng Pilipinas. Pag-uwi ko, "Gusto kong mag-aral pa," sabi niya. Ang mga salitang iyon ay nag-udyok sa iba pang mag-aaral na sabihin, "Gusto ko ring bumili." Nag-usap sila ng may ngiti na o-order sila online pagbalik sa bansa. Ang oras na ginugol sa mall ay isang napakahalagang pagkakataon para sa mga mag-aaral na maunawaan ng malalim ang kultura ng edukasyon ng Pilipinas. Hindi lang isang edukasyon na nakatuon sa entrance exam, kundi isang lipunan na gumagalang sa pag-aaral sa lahat ng yugto ng buhay. Ang diwa na nagpapahalaga sa kaalaman at patuloy na pag-unlad ng sarili, iyon ang nagtutulak sa pag-unlad ng Pilipinas. Naramdaman nila ito mula sa puso. 4:00 ng hapon, dumating kami sa Bonifacio High Street. Ang aming susunod na destinasyon ay ang sentro ng kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas pa lang ng istasyon ng tren, natulala ang mga mag-aaral sa nag-uumapaw na enerhiya. Ang ingay ng lungsod, ang musika mula sa mga street musician, ang tawanan at ang mga grupo ng kabataan na malayang manamit. Naglakad kami patungo sa gitna ng Bonifacio High Street. Ang unang nakita namin ay isang live performance sa kalye. 2 o 3 kabataan ang nagsasayaw ng K-pop cover dance. Perpekto ang kanilang synchronicity sa masiglang K-pop na musika. Ang galing ng kanilang performance ay nagpasigawan sa mga manonood. Huminto rin ang mga mag-aaral para manood ng may paghanga. Nang matapos ang palabas, masigabong pinalakpakan ng mga manonood at may ilan na naglagay ng pera sa sombrero. Yumuko ng malalim ang mga kabataan at sumagot na may ngiti, "Salamat po." Sinabi ng isang mag-aaral na may paghanga, "Ang taas ng antas ng street performance dito, mayroon din sa Prague pero hindi ganito kagaling." Naglakad pa kami ng kaunti at nagsimula ang isang live music performance. Ang malinaw na tunog ng gitara at drums, ang malinaw na boses, natural na sumabay sa ritmo ang mga mag-aaral. Ang kasabihang, "Ang musika ay walang hangganan" ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang babaeng mag-aaral ang naglakas loob at naglagay ng barya sa sombrero. Ngumiti ang musikero at nakipag-apir sa kanya. Medyo nahiya siya, ngunit ngumiti siya ng may kasiyahan. Ang mainit na interaksyong iyon
ay isang simbolo ng malayang kapaligiran ng lugar na ito. Nagpatuloy kami sa isang night market. Doon, direktang ibinebenta ng mga batang artist ang kanilang mga gawa, mga alahas, mga pinta, at mga gawang kamay. Bawat isa ay may kakaibang katangian at puno ng pagkamalikhain ng mga kabataan. Huminto ang mga mag-aaral sa isang tindahan. Doon, nakahilera ang mga hikaw na may modernong disenyo na may Pilipinong motif. Ang babaeng nagbebenta ay matatas na ipinaliwanag sa Ingles. Ito po ay mga alahas na pinagsasama ang tradisyonal na Pilipinong disenyo sa modernong estilo. Isang babaeng mag-aaral ang bumili ng isang piraso. Tamang-tama para sa souvenir, ngiti niya. Sa isa pang tindahan, mayroong isang art exhibit ng calligraphy. Ito ay mga gawa na nakasulat na may magandang letra sa papel. Ang ganda ng baybayin, sabi ng isang mag-aaral na may paghanga. Isang mag-aaral ang nagpasulat ng kanyang pangalan sa baybayin sa artist. Tuwang-tuwa ang artist at agad na isinulat ang kanyang pangalan gamit ang magandang sulat kamay. Sa sandaling matanggap niya ang papel, isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napakaganda na mayroong isang lugar kung saan malayang maipapahayag ng mga batang artist ang kanilang sarili, sabi ng isa pang mag-aaral. Sa Czech, kakaunti ang ganitong pagkakataon. Tumango ako sa isip ko. Oo, ang Pilipinas ay may matatag na pundasyon sa pagsuporta sa kultura at pagkamalikhain ng mga kabataan. Habang naglalakad sa kalye, napansin ng mga mag-aaral ang fashion ng mga kabataan. Ipinapahayag ng mga kabataan ang kanilang sarili ng buo at lahat ng estilo ay mukhang may tiwala sa sarili. Ang galing manamit ng mga kabataang Pilipino, sabi ng isang babaeng mag-aaral habang tumatawa at tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Huminto kami sa harap ng isang cafe. Mula sa labas pa lang, makikita na ang kahanga-hangang dekorasyon at ilaw. Pagtingin sa loob, may mga gawa ng sining na nakasabit sa pader at may mga design book at picture book sa mga estante. Gusto kong pumasok, sabi ng isang mag-aaral. Kaya pumasok kami sa cafe. Mas interesante ang loob kaysa sa inaasahan. Ngumiti ang barista at nag-abot ng menu sa Ingles, kasabay ng pagpapaliwanag. Ang aming inirerekomenda ay isang espesyal na inumin na gawa sa kapeng barako. Ang mga mag-aaral ay masayang pumili ng mga inumin na nag-adapt ng mga tradisyonal na sangkap ng Pilipinas sa isang modernong paraan, tulad ng ube latte o kalamansi soda. Pag-upo namin, nakita namin ang maraming kabataan na may mga laptop na nagtatrabaho o nag-aaral. Ang cafe ay hindi lang isang lugar para magpahinga, kundi isang sentro rin ng trabaho at pagkamalikhain. Paglabas ulit, nagtungo kami sa mga maliliit na butik. Hindi malalaking brand, kundi maliliit na tindahan na puno ng pagkakakilanlan. Bawat produkto ay parang isang gawa ng sining. Isang babaeng mag-aaral ang pumasok sa isang tindahan ng vintage na damit. Ang may-ari, isang dalaga, ay ngumiti at ipinaliwanag, direkta po itong inangkat mula sa ibang bansa. Nasiyahan ang mga mag-aaral sa pagsusukat ng mga damit at nagtawanan na para bang naging bahagi na sila ng pang-araw-araw na buhay sa Maynila. Nang papalapit na ang gabi, nagsimulang magliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Tumunog ang musika at naging maingay ang mga tao. Nagbukas ang mga pinto ng mga restaurant at bar. Ang mabangong amoy ng pagkain at tawanan ay umalingamngaw sa buong kalye. Nabighani ang mga mag-aaral sa sigla. Mabait talaga ang mga Pilipino, ngumingiti at nakikipag-usap sa mga dayuhan at tumutulong pa. Ang ganitong palakaibigang kapaligiran, ang alindog ng Pilipinas. 9:09 ng gabi na. Oras na para bumalik sa aming tinutuluyan. Malungkot na lumingon ang mga mag-aaral sa tanawin ng gabi. Gusto ko pa sanang manatili dito. Ang mga salitang iyon ay nagparamdam din sa akin ng pareho at tahimik akong tumango. Napakaganda ng enerhiya ng Bonifacio High Street. Habang nasa tren pabalik sa hotel, pinag-usapan ng mga mag-aaral ang mga nangyari sa buong araw. Ang katahimikan ng Rizal Park, ang mundo ng kaalaman ng National Library at ang sigla ng Bonifacio High Street. Sa loob lamang ng ilang oras, naranasan nila ang iba't ibang mukha ng Pilipinas. Isang mag-aaral ang tahimik na nagsabi, "Hindi ko akalain na ang Pilipinas ay isang bansa na may napakaraming dimensyon, tradisyon at modernidad, katahimikan at kasiglahan, lahat ay magkakasamang bumubuo ng isang perpektong balanse." Tumango ang iba pang mag-aaral bilang pagsang-ayon at sabay-sabay na nagsabi, "Ang balanseng ito ang nagpapaging espesyal sa Pilipinas." Kahit nasa tren, nagpatuloy ang usapan.
Pagbalik sa Czech, ikukuwento ko sa lahat ang nakita ko sa Pilipinas, lalo na ang malayang kapaligiran ng Bonifacio High Street. Dumating kami sa hotel ng lampas na ng alas, 10 ng gabi. Pagod na ang mga mag-aaral, ngunit lahat ay may mga mukha na puno ng kaligayahan. Ang araw na ito ay isang napakahalagang karanasan. Ang mga salitang tulad niyan ay natural na lumabas sa kanilang mga bibig. At pagkatapos, dumating ang umaga ng susunod na araw, ang huling araw sa Pilipinas. Maagang nagising ang mga mag-aaral at maayos na inimpake ang kanilang mga gamit. Nakatakda kaming pumunta sa paliparan sa hapon. Pagkatapos kumain ng almusal, nagpasya kaming mamasyal at mag-shopping sa huling pagkakataon sa Makati na malalakad lang mula sa hotel. Naramdaman ang malamig na hangin ng umaga habang itinatatak sa alaala ang mga imahe ng Maynila. Pagdating sa Makati, marami ng tao. Dahil weekend, may mga turista at lokal na magkahalo, napakasigla ng kapaligiran. Sa gilid ng kalsada, may mga tindahan ng kosmetiko, damit at iba't ibang gamit. At sa loob ng mga tindahan, may mga bagong koleksyon na nakadisplay. Ang mga babaeng mag-aaral ay unang nagtungo sa isang tindahan ng Pilipinong kosmetiko dahil narinig na nila ang tungkol sa kalidad at katanyagan nito. Ngumiti ang staff at bumati ng good morning sa Ingles, kasabay ng pag-abot ng mga tester. Magalang niyang ipinaliwanag. Para po sa inyong uri ng balat, ito po ang inirerekomenda ko. Sinubukan ito ng mga mag-aaral nang may paghanga at nagulat, hindi pa kami nakatanggap ng ganito kagagalang na serbisyo. Isang babaeng mag-aaral ang bumili ng maraming kosmetiko bilang souvenir para sa kanyang ina, kapatid at mga kaibigan. Hindi mahal at napakaganda ng kalidad, sabi niya nang may masayang ngiti. Humanga rin siya sa magandang pagkakabalot ng regalo ng staff. Samantala, ang mga lalaking mag-aaral ay nagtungo sa isang tindahan ng electronics sa isang mall. Maayos na nakahilera ang mga pinakabagong smartphone, accessories, headphone at iba pang electronic device. Mas mura kaysa sa Europa at maraming mag-aaral ang masayang bumili. Pagkatapos, dumaan kami sa isang food court. Isang mag-aaral na unang beses sumubok ng bibingka ay napasigaw. Matamis at masarap, mainit pa. Isang mag-aaral ang may hawak na kwek-kwek at tumawa. Wala kaming ganitong dessert sa Czech. Nasiyahan sila sa kakaibang kultura ng street food ng Pilipinas at ang kanilang mga mukha ay puno ng masayang ngiti. Pagkatapos, pumasok kami sa isang souvenir shop. Dito, may mga maliliit na bagay na may Pilipinong disenyo, mga t-shirt na may disenyo ng Tarsier at mga cute na manika ng Tarsier. Pumili ang mga mag-aaral ng mga souvenir para sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Nang makita ng may-ari na sila ay mga dayuhang mag-aaral, ngumiti siya at sinabi, "Salamat sa pagbisita sa Pilipinas. Bibigyan ko kayo ng espesyal na diskwento." Ang mainit na kabaitan na iyon ay muling nagpahanga sa mga mag-aaral. Mabait talaga ang mga Pilipino. Oras na para mananghalian. Sinabi ng mga mag-aaral na gusto nilang subukan ang masarap na pagkaing Pilipino. Pumasok kami sa isang restaurant na puno na ng mga turista. Ang menu ay may mga litrato at paliwanag sa Ingles, kaya madaling umorder. Nang ihain ang makukulay na sinigang, kare-kare at adobo, napasigaw ang mga mag-aaral, "Ang ganda." Mabait na itinuro ng staff kung paano kumain at nasiyahan ang lahat sa paghahalo at pagkain, mas masarap kaysa sa inaasahan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Pagkatapos kumain, binisita namin ang Greenbelt Chapel na nasa gitna ng shopping district. Sa harap ng lumang arkitektura, tahimik na tumingala ang mga mag-aaral. Para bang huminto ang oras, sabi ng isang babae. Ang tahimik na kapaligiran ay nagpatahimik sa lahat sandali. Nagpahinga kami sa hagdanan at pinag-usapan ang mga karanasan sa nakalipas na 2 araw. Ang paglalakbay na ito ay isang napakahalagang sandali. Isang aksidenteng paglalakbay na naging pinakamagandang alaala sa aking buhay. Isang babaeng mag-aaral ang nagsabi, "Nang may kumikinang na mga mata, wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa." Tumango ang iba pang mag-aaral lang may buong pagsang-ayon. Babalik kami sigurado. Sa susunod, gusto naming manatili ng mas matagal. Bumalik kami sa hotel at kinuha ang aming mga bagahe. Malapit na ang oras ng bus papuntang paliparan. Dala-dala ng mga mag-aaral ang 2 kamay na puno ng shopping bags, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Habang tinitingnan ang tanawin ng Maynila na dumadaan sa labas ng bintana, ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot at pasasalamat.
Habang nakaupo sa bus, tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang mga mag-aaral. Dahan-dahang lumilipas sa likuran ang tanawin ng Maynila. Isang tao ang mahinang bumulong, "Paalam, Maynila. Babalik ako, sigurado." Ang boses na iyon ay parang isang pangako kaysa sa isang paalam. Sa wakas, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, ang lugar kung saan kami nag-emergency landing 2 araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, nakatayo kami dito na may ibang-ibang pakiramdam. Ang anino ng pag-aalala at stress ay ganap nang nawala. Napalitan ito ng lungkot at pasasalamat na puno sa aming mga puso. Habang nagche-check-in, ngumiti ang isang mag-aaral at sinabi sa staff, "Napakaganda ng aming oras sa Pilipinas." Sumagot ang staff ng may ngiti, "Bumalik po kayo ulit. Salamat po sa pagbisita." Ang palakaibigang usapan na iyon ay may init ng puso sa puso. Habang naghihintay para sa immigration, tinanong ko ang mga mag-aaral, "Pagbalik ninyo sa check, ano ang gusto ninyong gawin?" Isang lalaking mag-aaral ang sumagot ng walang pag-aalinlangan, "Magsisimula po akong mag-aral ng Filipino." Tumango ang iba pang mag-aaral bilang pagsang-ayon. "Ako rin po. Gusto kong subukang mag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas. Susubukan kong kumbinsihin ang aking mga magulang. Pakiramdam ko, kung sa Pilipinas ako mag-aaral, marami pa akong matututunan." Ang seryosong ekspresyon na iyon ay nagpaantig sa akin. Oras na para sumakay sa eroplano. Nagtungo kami sa gate. Ang mga ilaw ng Maynila ay nasasalamin sa mga mata ng mga mag-aaral na lumingon bago umakyat. Isang tao ang kumuha ng panyo at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Ito ay luha ng pamamaalam, ngunit isa ring luha na nagpaparamdam ng isang pangako ng muling pagkikita, hindi ng kalungkutan. Umalis ang eroplano sa kalangitan ng gabi. Dahan-dahang lumiliit ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. At doon, nagtapos ang aming 48 oras na karanasan sa Pilipinas. Ngunit iyon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng lahat. Kinabukasan ng umaga, dumating ang eroplano sa paliparan ng Prague. Sa arrival lobby, naghihintay ang mga magulang na may mga ngiti. Ikinuwento ng mga mag-aaral ang kanilang mga karanasan sa Pilipinas nang may pananabik. Sa una, nagulat ang mga magulang, ngunit hindi nagtagal. Isang pagmamalaki ang lumitaw sa kanilang mga mata. Hindi ka pani-paniwala na ganoon kaligtas at kaginhawa ang Pilipinas. Hindi ka pani-paniwala na ganoon kabait ang mga tao. Lahat ay nakikinig na para bang kasama sila sa paglalakbay. Sa sumunod na linggo, isang maliit na himala ang nangyari sa paaralan. Nagsimulang mag-post ang mga mag-aaral ng mga litrato at video sa Pilipinas sa social media. Mayroong 12 ng post sa Instagram at TikTok. Mabilis na kumalat ang tugon. Nagkomento ang mga kaibigan nang may paghanga at pagkamangha. "Ganoon ba ang Pilipinas? Gusto kong pumunta." Walang tigil ang usapan. Lalo na ang video ng pagkain sa convenience store sa gabi ay naging napaka-popular. Ang imahe ng isang dalaga na ligtas na namumuhay sa gabi ay nakakuha ng maraming atensyon at umabot sa mahigit 200,000 views. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mabilis na pagtaas ng interes sa Pilipinas sa mga magulang. Sa pulong ng mga magulang sa paaralan, ang Pilipinas ang naging pangunahing paksa ng usapan. Dumarami ang mga nagsasabi na gusto nilang ipadala ang kanilang mga anak para mag-aral sa Pilipinas. Ako man ay hinilingan na magbigay ng isang espesyal na panayam. Pakikuwento po ang nakita ninyo sa Pilipinas sa iba pang mag-aaral at guro. Sa araw ng panayam, puno ang silid-aralan. Ikinuwento ko ang aking mga karanasan sa Pilipinas ayon sa katotohanan. Ang mahusay na sistema ng lungsod, ang mataas na kamalayan ng mga mamamayan, at higit sa lahat, ang mainit na pagtanggap sa mga dayuhan. Ang mga nakikinig ay taimtim na nakikinig. Sa tanungan, walang tigil ang mga nagtataas ng kamay. Ganoon po ba talaga kaligtas ang Pilipinas? Kumusta po ang antas ng edukasyon? Kumusta po ang halaga ng pamumuhay? Gusto ng lahat na malaman ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Ikinuwento ko lamang ang mga bagay na nakita ko mismo ng may katapatan. Pagkatapos ng panayam, maraming mag-aaral ang lumapit sa akin. Gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Saan po ako dapat magsimula? Saan po ako maaaring mag-aral ng Filipino? Paano po makapasok sa universidad sa Pilipinas? Ang kanilang mga mata ay hindi na mga mata ng dating mag-aaral. Ito ay mga matang puno ng pangarap. Ang kilusang iyon ay sa wakas ay nakaapekto sa larangan ng edukasyon.
nakipag-ugnayan ang Ministry of Education sa aking paaralan. Sinabi nila na gusto nilang pag-aralan ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas, lalo na ang kultura ng pagbabasa at panghabambuhay na pag-aaral. Sa aking paaralan mismo, nagsimula ang isang exchange program sa Pilipinas. Plano ng direktor ng paaralan na personal na bumisita sa Pilipinas para gumawa ng isang kasunduan bilang isang kapatid na paaralan sa isang internasyonal na paaralan sa Maynila, at ang pinakakahanga-hanga ay ang pagbabago ng mga mag-aaral na bumisita sa Pilipinas. Pagkatapos noon, mas naging masipag sila sa pag-aaral. Sinabi nila na nakakuha sila ng inspirasyon mula sa kasipagan ng mga Pilipinong mag-aaral. Nakita nila ang saloobin sa pag-aaral at ang determinasyon na paunlarin ang sarili sa mga maliliit na kilos sa bawat araw. Tahimik kong naisip, ang paglalakbay na ito ay hindi lang isang field trip. Ito ay isang paglalakbay para sindihan ang apoy sa puso ng mga mag-aaral. At ang apoy na iyon ay hindi mamamatay kahit na sila ay tumanda na. Pagtingin sa bukang liwayway sa labas ng bintana, ngumiti ako. Salamat Pilipinas. Binago ninyo ang kanilang hinaharap. Sigurado, ang bilang ng mga mag-aaral na bumuti ng husto ang kanilang pag-aaral ay tumaas. Ang aksidenteng emergency landing na iyon ay lubos na nagpabago sa aking buhay. Ito ay hindi lang isang paglalakbay, kundi isang pagkakataon na nagpakilala sa akin sa bansang tinatawag na Pilipinas at nagbukas ng mga bagong pananaw para sa maraming mag-aaral. Ang takot noon ay naging isang hindi inaasahang pagkakataon. At ang pangyayari na inakala kong isang kamalasan ay ngayon ay parang isang biyaya. Madalas ko pa ring pinag-uusapan ang mga kwento noon sa mga mag-aaral. Ang 48 oras sa Maynila ay isang hindi malilimutang alaala para sa aming lahat. Ang karanasang iyon ay lumikha ng isang maliit na tulay sa puso na nag-uugnay sa Czech Republic at sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang malayong bansa para sa amin, kundi isang bansang gusto naming matutunan, isang bansang gusto naming bisitahin, at isang bansang mahal namin mula sa puso. Pagbabalik tanaw, ito ay isang malaking pagbabago na dulot ng isang maliit na pagkakataon. Sa loob ng 15 taon kong pagiging guro, hindi pa ako nagkaroon ng isang karanasang ganito kahalaga. Ang pagbubukas ng mga bagong pananaw para sa mga mag-aaral at ang pagiging isang tulay mismo, labis akong nagmamalaki mula sa puso. Ngayon, lagi ko pa ring naaalala ang araw na iyon. Kapag tinitingnan ko ang mga eroplano sa paliparan, ang mga mukha ng mga mag-aaral na puno ng takot at ang mga mukha na nagniningning sa kaligayahan. Pagkatapos lamang ng 2 araw, iyon ang pinakamalaking regalong ibinigay sa amin ng Pilipinas. Nais ko na ang Czech Republic at ang Pilipinas ay maging mas malapit pa sa hinaharap. Ang edukasyon, kultura at puso ng mga tao, lahat ng ito ay mag-uugnay at lilikha ng pag-unawa sa isa't isa. At nais ko na mas marami pang tao ang makakilala sa tunay na pagkatao ng Pilipinas. Ang init ng mga tao, ang dedikasyon sa pag-aaral, at ang pusong puno ng kabaitan, lahat ng ito ang lumilikha ng kagandahan ng bansang ito. Salamat po. Mahal ko ang Pilipinas mula sa puso.